Hi loves! For today's video, ayan, sasagutin ko yung mga questions nila mga loves, no? So, meron tayo ditong nag-comment sa aking TikTok account. Sabi niya na migrate na po yung Picoins niya kasi na-unlock na po yung kanyang na-lock up na Picoins. Tapos ngayon, sa kanyang account mga loves, sa history niya, ay nagkaroon na po ng mga negative Picoins transactions sa history niya. So, isa lang po ito yung sagot sa mga tanong niyo mga loves ha. Bakit ganon? Dalawa na. Actually, tatlo. Yung nasa GC ko yung isa. Hindi ko siya referral, pero nasa GC ko siya. Sumali sa GC ko. So, yon yung kanyang Picoins, ayan, nagkaroon siya ng negative na Picoins. Katulad ng makikita niyo sa aking account. Yan, actually, ginagamit ko sa tutorials ko yung aking mga Picoins. So, yung iba nagko-comment, nagtataka sila, sabi nila, bakit ang dami ko daw transactions ng negative transactions ng Picoins ko? Akala nila na-hack daw yung account ko, pero hindi mga loves kasi ginamit ko po yan. Ako po yung nag-send ng mga Picoins na yan. Dati kasi noong year 2023, may bumibili po ng Picoins. So, binenta ko yung na-unlock na Picoins ko na nasa available balance ko na 100 Picoins yon. So, 102 ang na-unlock. Ito yung na-unlock. Pakita ko sa inyo ha. Ako po yung gumalaw niyan. Ito yung na-unlock, 102. Ayan. Balance migrated, 102. So, lahat ng yan, ayan, 100 po yung nabenta ko, which is 20, 30, and 50. Yung dalawang natitirang Picoins is, sinend ko lang siya ngayong February. Nung February lang ngayong 2025 na to, okay? So, ngayon mga loves, ito yung masishare ko sa inyo na nangyari sa kanilang mga accounts. Sorry, nagkwento na ako mga loves ha. Kasi, hindi po pwedeng masend, basta masesend lang po yung ating mga Picoins kung hindi nyo po nasend yung passphrase ninyo. So, baka meron po kayong pinagsendan ng passphrase ninyo, kaya po nakuha nila yung Picoins ninyo. Okay, so ganito kasi yan. Tignan nyo, yung Unlock Pi Wallet, 'di ba? So, dito lang naman tayo sa Pi browser makakapag-open po ng ating Picoins, no? So, kailangan natin yung passphrase na to para makapasok tayo sa wallet natin. So, baka may pinagbigyan kayo. Ito kasi yung kwento sa GC namin. Year 2023 daw, talamak kasi yung KYC nun eh. Ngayong year 2023 daw, meron daw nagpa-airdrop ng Picoins, which is mamimigay daw sila ng 100 Picoins if binigay daw yung passphrase nila. So, sila naman daw, naniwala sila, binigay yung passphrase. So, ngayon, dahil meron na silang mga migrated na Picoins, may mga naka-lock up na Pi balance, pero wala na silang magagawa doon kasi nga, nakuha yung passphrase nila. So, nagka-negative na sila dito sa kanilang account, sa mga Picoins nila kasi nga nakuha yung passphrase nila. So, ang problema doon, sa GC ko, 1,700 pa yung naka-lock up na Picoins niya. As in, 1,700 Picoins yun na naka-lock up sa kanya. Pero, merong pong may hawak ng kanyang passphrase. Ang gagawin niya na lang doon, mag-uunahan na lang po silang mag-send po talaga ng kanilang Picoin sa exchanges nila kapag maa-unlock na po siya. So, hindi ko sure if kaya niya pang makuha yon. So, sana makuha niya yon. So, sana hindi makuha nung hacker na yun or nung scammer na yun yung kanyang Picoins. Pero, ang next na mangyayari doon is gagawa na siya ng new wallet niya. Para makagawa siya ng new wallet niya, ayan, mag-create lang po kayo dito sa baba ng, ayan, you can create a new wallet para mapalitan nyo po yung inyong passphrase. Okay? Kasi pag gagawa kayo ng new wallet nyo, magbibigay po si Pi Network ng bagong passphrase ninyo. So, wag nyo kasing i-share po yung passphrase ninyo. Kahit anong informations na ginamit nyo sa Pi Network account nyo, wag nyo i-share. Pag may humingi po ng code, PIN, email, number, or passphrase, mga ganyan, 24 words ninyo sa account nyo sa Pi, wag nyo pong ibibigay yun. Lalong-lalo na pag sabihin nila, bibili ako ng $100 ng isang Picoins mo. So, huwag kayong maniwala sa ganun ha. I buy Picoins at a high price, ganun, blah, 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 contact me sa WhatsApp, ganito, ganyan. Huwag kayong maniwala sa ganun ha. So, kayo na lang magbenta ng sarili nyong Pi. Ayan, lalong-lalo na sa 314,000 plus dollars na isang Picoins. Naku, ewan ko saan ba kayo na. Anyway,
Natawa natin ako. Walang ganun, guys. Tignan nyo naman, Bitcoin nga bababa pataas siya ng $100,000 tapos yung Picoins kakalis pa lang $300,000 plus na siya. So, mahirap yan, no? Huwag kayong ang gawin natin, stay positive lang tayo, up and down, up and down, up and down po ang price ng Picoins. Pero wag po tayong umasa ng sobrang taas niya in a short period of time. Hindi po siya ganon. Pero possible. Pero wag sobrang umasa. Ma-heartbroken lang po kayo sa ganon, okay? So, ayan. Basahin nyo kasi yung instruction dito sa baba. Ayan. As a non-custodial wallet, your wallet passphrase is exclusively, ikaw lang daw ang may accessible nito. Yung recovery of passphrase is hindi na pwede. Kaya, ang solution dyan, gagawa lang kayo ng new wallet. Pero sayang yung Picoins na mininas nung nasa wallet nyo, na old wallet nyo. Okay? Ayan. Shinare ko na sa inyo yung gagawin ninyo mga loves, ha? Kasi, yan. Ang dami nagko-comment dun sa TikTok videos ko na wala na daw na transfer pero nag-negative na daw yung kanilang mga history. Yan, dinugo yung history nila. So, I hope na makita niyo yung video na to, pa-share para at least maging aware yung mga ibang kasama natin na nagmiminas ng Picoin. So, yun lang. Thank you so much po for watching.